Mga kwentong pambata. Ang sinumpang mananahi. Noong unang panahon sa nayon ng Moonfall, ang mga taga-nayon ay unti-unting nababahala sa paglipas ng panahon. May isa na namang nawala kagabi. Walang nakakitang umalis siya. Sabi nila, nawawala daw si Clara? Sa palagay ko, isinumpa ang palasyo. Tingnan mo, naghahanap na naman sila ng mananahi. Kawawang kaluluwa. Nananatiling palaisipan ang misteryo. Nalilito ang buong Moonfall sa nakakakilabot na bulong-bulungan. Heto, ina. Inumin mo to. Ang gamot ay malapit nang maubos. Kukuha pa ako. Natapos ko na kahapon ang mga tahi para sa mga Miller. Magbabayad sila ngayon. Hindi yun sasapat, Elena. Wala nang sapat kailanman. Elena, nagugutom na ako. Alam ko, kakain tayo maya-maya. Sa ngayon, uminom muna ng tubig at panatilihing may apoy ang kalan. Elena Thatcher. Ako nga? Sa kautusan ng Reyna, ang palasyo ay naghahanap ng isang bihasang mananahi para sa agarang serbisyo. 5 pilak kada linggo ang ibinibigay sa posisyon. Kailangan mong humarap sa tarangkahan ng palasyo ngayong gabi. Muntik ko nang makalimutan. Hindi ito maaari. Hindi pa bayad ang mga utang ng iyong ama. Naging pasensyoso ang kaharian. 50 gintong peraso? Meron lang kaming 50 tanso. Kapag nabigong magbayad, ang matatanda sa tahanang ito ay ikukulong. Marahil ito isang pagkakataong dapat samantalahin. Gaano katagal ako magsisilbi? Hanggang matapos ang mga damit ng Reyna. Ang mga damit ay hindi kailanman matatapos. Elena, wag! Hindi ka maaaring pumunta sa palasyo. Ano pang pagpipilian natin, ina? Ang anak ng mananahi si Clara pumunta roon nung nakarang buwan. Wala nang nakakita sa kanya mula noon. Sabi ni Matandang Willis, kinakain daw ng kastilyo ang mga tao. Elena, makinig ka! May kadiliman sa lugar na yon. At ano naman kung may kadiliman, ina? Hindi ka tatagal ng isang araw sa kulungan. Ang mga bata ay 5 pilak kada linggo. Sa loob ng 10 linggo, mababayaran ko ang utang. Kung mabubuhay ka pa ng ganung katagal. Babalik ako bago mo pa mamalayan. Mahal kong Elena! Maligayang pagdating! Naririnig ko ang bulong-bulungan tungkol sa iyong talento. Napakalambot na mga kamay para sa masalang gawain. Mga kalyo, magaling! Isa kang tunay na mananahi. Isang karangalan, madam. Oh, hindi na kailangan maging formal, iha. Pamilya tayo dito. Nakikita mo ba ang mga ito? Bawat isa ay obra maestra mula sa mga nauna sa'yo. Ang kanilang huling gawa ay ang pinakamagandang likha. At sila'y lumisan upang maglingkod sa malalayang kaharian? Tama ka, iha! Mas magagandang oportunidad! Ituring mo itong tahanan! Napansin ni Elena ang isang portrait gallery ng mga dating mananahi. Lahat ay may parehong kakaiba. Nakakatakot na tingin sa kanilang mga mata. Patawad, hindi ko sinasadyang. Ako talaga ang may kasalanan. Hindi ko namalayan. Bago ka ba dito? Ang mananahi? 3 araw pa lang, kamahalan. At kumusta naman ang palasyo? Nag-alinlangan si Elena. Hindi handa sa tunay na interes sa tinig ng prinsipe. Ito'y iba kaysa sa inaasahan ko.
Karamihan ay ganon ang unang tingin. Kailangan ko nang umalis. Inaantay na ni Madam Turn ang mga materyales. Siyempre. Pero teka lang, anong iyong pangalan? Elena Thatcher, kamahalan. Kamahalan! Naghihintay na po ang embahador! Magandang araw, Binibining Thatcher. Kinagabihan, eksaktong alas 12 ng hating gabi, masigasig na nagtatrabaho si Elena. Bigla siyang napatigil. Ang karayom ay nakabitin sa gitna ng tahi. Sino yan? Biglang tumingala ang aparisyon. Nagtama ang kanilang mga mata. Ikaw si Clara, hindi ba? Ang mananahi bago ako? Sabi nila, umalis ka upang magpakasal na bumalik ka sa inyong nayon. Hindi kita marinig. Anong nangyari sa'yo? Hindi ka umalis? Ikaw ay namatay dito? Oh, huwag. Pakiusap, huwag kang umiyak. Sino? Anong nangyari? Sumpa ba ito? Ginabi ka! Kapuri-puri ang iyong dedikasyon! Gusto ko sanang tapusin ang burla ngayong gabi. Magaling! Bukas, sisimulan mo ang isang napakahalagang gawain! Nalalapit na ang kasal ng Prinsipe Alan! Ikaw ang may karangalang lumikha ng kanyang seremonyal na kasuotan! Kasal? Pero akala ko, hindi ko alam na may kasunduan ng prinsipe. Oo, sa gabi ng kabilugan ng buwan, sa isang prinsesa mula sa silangang kaharian. Ang kasal na ito ay magpapatibay sa ugnayan ng kaharian at huwag na muna yan. Kailangan perpekto ang kasuotan. Ikaw ang pinili ko dahil mas mahusay ka kaysa kay Clara. Ano po talaga ang nangyari kay Clara, madam? Kinulang siya ng dedikasyon sa kanyang likha. Ngayon, magpahinga ka! Ang mga anino ng mga manikin, pinahaba ng sinag ng buwan, ay tila gumagalaw. Saglit na naging anyong babae. Kinabukasan, nagsaliksik si Elena sa mga lumang talaan. Anumang makakatulong. Hinugot niya ang isang makapal at balat na aklat at dito nagsimula ang pagbubunyag ng katotohanan. Paulit-ulit ang nangyayari. Sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, nawawala ang mga mananahi matapos gumawa ng pambihirang kasuotan para sa maharlikang pamilya. Ano ang nangyari sa inyo? Sadali lang. Huwag, pakiusap. Tulungan niyo ako maunawaan. Wow! Isabella, ano ang gusto mong ipahiwatig? Ang maalamat na pamuno ng maharlikang pamilya ay hindi dahil lamang sa dugo o kapanganakan. Ito ay isang madilim na kasunduan, mas matanda pa sa mismong kaharian. Ang aking pananahi, ang ating mga talento, hindi lamang ito pinahahalagahan. Tayo ay mga sisidlan. Ang salamangka ay nangangailangan ng sakripisyo. Ang ating diwa, ang ating pinakadakilang likha, ay nakukulong sa tela. Ang sinumang magsuot ng kasuotang iyon ay hindi lang tatanggap ng galing, kundi pati ang bahagi ng ating kaluluwa. Ang ating huling obra maestra ay nagiging ating libingan. Ang kapangyarihan ng maharlikang pamilya ay nakasalalay sa mga ninakaw ng kaluluwang ito. Kaya pala, laging may nawawala pagkatapos ng maharlikang kaganapan. Ang kasal! Ayos lang ba kayo, Bini-Bini? Oo, sasaliksik lang. Hindi pala basta chismis lang ang sumpa. Hindi maaari, tumanggi akong maging bahagi sa kanilang disenyo. Pinag-aralan ni Elena ang mga henerasyon ng maharlikang larawan ng masusi. Hindi ka panipaniwala. Ito'y kahit saan. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang mga tagong pirma. Pinagdudugtong ang mga bakas ng mga ninakaw na talento sa bawat salinlahi. Samantala,
lalong naging malalim ang ugnayan nila ni Prinsipe Alan. Nagbahagi sila ng ilang tahimik na sandali sa hardin. Ito ay isang bihirang uri ng Damascus na rosas. Inalago ito ng aking lola mula pa sa silangan lalawigan. Napakaganda at napakapino. Kung may pagkakataon ka, anong gusto mong gawin? Kalayaan, siguro. Yung makalikha nang walang umaangkin sa bawat ginagawa ko. At akala ko'y mangangarap ka ng kayamanan o titulo. Ang mga titulo ay isa ring anyo ng pagkakagapos. Ikaw ay hindi pangkaraniwan, Elena Thatcher. Kamahalan, ako'y... Alan lang, sa ngayon. Elena, kilala mo ba si Keats? Hindi, Prinsipe Alan. Isa lang ako mananahi. Si Keats ay isang makata. Sinulat niya ang kagandahan ay katotohanan at ang katotohanan ay kagandahan. Hindi sigurado si Elena kung alam ba ni Prinsipe Alan ang madilim na kasaysayan ng kanyang pamilya. At may mga katotohanan mas mabuting nakatago, hindi ba, Prinsipe? Nagsasalita ka na para bang may alam kang mga lihim. Di ba tayong lahat? Totoo, Elena. Ano ang bumabagabag sa'yo? Hindi mo nabanggit na ikaw ay may kasunduan na. Ano pa bang hindi mo sinasabi? Wala akong itinatago. Nag-uusap tayo tungkol sa tula, mga rosas na Damasco. Bakit kailangang itago? Elena, hindi ko. Gaya ng inaasahan, pare-pareho kayong mga mahalika. Paumanhin, Prinsipe Alan, kailangan ko nang umalis. Kailangan kong tahin ang iyong kasuotang pagkasal. Tumigil lang matulog si Elena. Hinati ng konsensya sa pagitan ng madilim na lihim at obligasyong tapusin ang kanyang gawain. Sa isang maharlikang sayawan, napansin niya ang reynang habang ito'y gumagalaw. Bawat hakbang, bawat kilos ay nagpapaalala sa naunang mananahing si Clara. Ang maringal na pagyuko ng ulo, ang parehong mahinhing galaw. Hindi niya suot ang huling damit ni Clara. Suot niya ang kaluluwa ni Clara. Elena, ayos ka lang ba? Gusto kong... Binibining Thatcher! Pinapatawad ka ng reyna! May progreso ba ang paggawa mo ng kasuotang pangkasal ng prinsipe? Oo, kamahalan. Ang mga mananahibag ko ka ay ibinuhos ang kanilang kaluluwa sa kanilang huling likha, sa literal na kahulugan. Elena Thatcher, ang mga batang iyon, ang iyong inang may sakit, matagal nang mapagbigay. Ang palasyo sa mga nagsisilbi sa layuning ito. At sa mga hindi, maraming walang pangalan na libingan sa Moonfalvit. Ang kinabukasan ng buong pamilya mo ay nakasalalay dito. Inaasahan namin ang iyong contribution. Nung una tayong magkita, ako ang umiiyak. Ngayon, ikaw naman ang umiiyak. Ngunit ba't ka umiiyak? Tama siya. Buhay ka pa, Elena. ano pa ba ang pagpipilian ko? Bukas na ang gabi na kabilugan ng buwan. Ano pa ba ang maaari kong gawin? Pwede mong baliin ang sumpa. Talaga? Paano? Para maalis ang sumpa, kailangan mo munang malaman kung ano talaga ang pinagmulan nito. Elena, umiiyak ka ba? Ano ang sinabi ni Madam Thorne kagabi? Napatigil si Elena, ngunit pinili niyang isiwalat kay Prinsipe Alan ang katotohanan. Ang inyong buong angkan, bawat talento, bawat tagumpay. Ninakaw? Hindi lang ninakaw, nilamon. Ang ama ko ay palaging nagsasalita tungkol sa basbas ng aming pamilya. Isang banal na karapatang mamuno, ngunit hindi ko kailanman ninakalang ito ay sumpa para sa iba. Banal? Hindi. Isa itong kasunduan sa isang bagay na mas madilim. Tingnan mo. Sa panahong gutom ang buong kaharian, na ang taggutom ay tila kamatayan sa lupa, isang kasunduan ang ginawa, na ang talento ay dadaloy na parang dugo. Hindi na muli magugutom ang kaharian. Kapalit ng napakaraming buhay, kapag may isang maharlikang kusang loob na isusuko ang ninakaw na biyaya, doon lamang mababasag ang sumpa. Ang maharlikang sakripisyo ay kailangan voluntaryo. Elena, patawarin mo ako. Para saan, kamahalan? Hindi mo naman alam. Hindi, dahil hindi ko sinabi na ako'y may kasunduan sa kasal. Makinig ka, ang prinsesa ngayon ay isang bahagi lamang ng isang kasunduan pampolitika na hindi ko sinangayunan. At ganoon din siya. At higit sa lahat, unti-unti na akong nahuhulog sa iyo. Ayokong matapos ang mga bagay na ito sa pagitan natin. Oh, Alan, pinapapula mo naman ang pisngi ko. Pero, ang magiging asawa mo, hindi, mali ito. Hindi ko kayang gawin to.
Elena, magtiwala ka. Napilitan lang din siya sa kasunduang ito. Tulad ko. Kakausapin ko siya tungkol dito. Sigurado akong makakaramdam siya ng ginhawa. Kaya Elena, bukas, handa ka bang lumakad sa altar? Oo, handa ako. Sige, ganito mo i-happy-happy ang kontrasumpa. Dapat tumawid ang sinulid sa orihinal na disenyo. Huwag kang mag-alala, isasara ko ito gamit ang sinulid ng katotohanan. Sigurado ka bang gagana ito? Oo, gagana ito, palakasin ng kontrasumpa. Isa itong paraan ng pananahi na puno ng damdamin at layunin na itinuro sa akin ng aking ina. Pagtiwala lang. Handa na ba kayo? Hindi lang handa, uhaw sa hustisya. Dumating ang gabi ng kasal ni Prinsipe Alan, ngunit sa altar, isang hindi inaasahang tagpo ang naganap. Nagpadala ng mensahe si Prinsipe Alan sa banyagang prinsesa ukol sa kanyang plano. Si Elena, suot ang isang payak na puting bestida, isang pahayag ng kanyang sariling halaga, ay naglakad ng magkahawak kamay kasama si Prinsipe Alan. Hindi ito maaari. Elena! Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Prinsipe Alan! Anong ibig sabihin ng kahibangang ito? Pakiusap, tumabi kayo. At hayaang may suot ang aking kasuotang pangkasal na tinahin ng aking magiging asawa. Itigil niyo yan ngayon din! Ngunit huli na ang lahat. Binigkas ni Elena ang kontrasumpa. Ang kinuha ay dapat isauli. Ang iginapos ay kailangang palayain. Muling nagpakita ang mga espiritu ng mga mananahi sa huling pagkakataon. Tiningnan nila si Elena at Prinsipe Alan. May malalim na pasasalamat at pakiramdam ng paglaya. Ikaw ay akin. Lahat kayo ay akin. Salamat, Elena. Sa wakas, malaya na kami. Magkahawak kamay na tumayo sina Elena at Prinsipe Alan. Wasak na ang sumpa. At dahil doon, lubusang nagbago ang nayon ng Moonfall. Namuno si Prinsipe Alan gamit ang sarili niyang likas na karunungan, hindi mula sa ninakaw na talento. At si Elena ay hindi lamang naging maharlikang mananahi, kundi naging kanyang reyna. Sa hardin ng palasyo, itinayo ang isang monumento upang alalahanin ang mga nawalang mananahi, upang sila hindi na muling malimutan. At sila'y namuhay ng masaya habang panahon.